Good morning. Ito at nagbabalik tayo ulit sa PetSmart. Well, dadaan tayo una sa Dollarama para tumingin ng mga bato na pwede nating magamit pang anchor doon sa halaman para maprotektahan yung roots niya. Good thing na lang yung Dollarama dito. Katabi niya lang mismo yung PetSmart. Dito pala madaming containers eh. Nagdadalawang isip pa man din ako. Well, mura naman yung nakuha natin. Yung nakuha natin, I think I paid $1 yung sa glass. Dito pala makakabili ng mura ng mga container. Sana may glass din. Maganda kasi yung glass eh. Pero ito, ginamit ko to, yung mga gantong acrylic. Nag-darken yung shade niya pagka matagal siyang nakasubmerge. Kaya ngayon, ang hinahanap ko, glass container na talaga. Or alam mo yung baunan na Tupperware, yun, mas matibay pa yun actually. Hindi siya nag-fade kasi nga faded na. Ito sa mga gardening. Kung tandaan nyo yung screen na binili ko, screen ba to? Ay hindi, parang felt. Herbal. Pang gardening. Shield. Buti na lang pumunta tayo dito, no? Ang daming pwede palang potential na magamit. Ito yung screen, oh. May ganito pala dito. Magkano to? $2. Pwede ito yung takip doon sa aquarium. Buti na lang, no? Hindi ko sinuli ko yung isa kasi $19 yun eh. Ito $2 lang, $2.50. Ayan, may idea na ako kung saan ako bibili ng material. Pero sana hindi na tumalon or hindi na maging problem or issue yung pagtalon ng isda. Itong dollar store, yung grocery section na talaga sila. Alam mo nung bata ako, paborito ko yung gold chocolate. Yung maliliit, 'di ba? Dito meron silang dollar. Nakakatawa. Dami din talagang mga choices. Pero minsan iisipin mo, talaga ba nakakamura ka pag dito ka bumili sa dollar store? Alam ko sa mga pagkain, not all. There are certain foods na actually nagmumukhang mas mura dito, pero in reality pag kinumpute mo yung halimbawa per gram or per ml, lumalabas na mas mahal dito. Tingnan to, dito pala yung mga clay pots para sa mga halaman. $2 for 3. Meron din plastic. $1 per piece. I like the clay pot. Dami ko nang nakukuha ng idea. Pag nangailangan ako, alam ko na kung saan pupunta. Yan. Dollar store. Mura. Saan yung mga decorative rocks nila? Ngayon, hindi ko pa nakikita so far. Dapat nandito na yan. Ikutin natin. Pag wala, meron naman akong slate rock na tira. Siguro yun na lang muna yung gagawin or gagamitin ko para maprotektahan yung roots. Punta na tayo dun sa PetSmart para dun na tayo magtagal sa pamimili ng bibili natin today. And we are back. Hindi na tayo nakapag-vlog sa loob. Medyo intense ang ating pagtatanong eh. Kasi nakita ko sa website, meron silang sale, no? Naka-discount yung mga life plants nila. And then here sa store mismo, meron din silang in-store na 10% off discount. Pero pag kinumpute mo, mas mababa pa rin yung presyo online. So, sabi nila, they're going to match it. So, nakabili tayo ng dalawang money worth. Siyempre, money worth, diba? For good luck, diba? Magkaroon tayo ng mas madami pang pera, no? This year and the coming years to come, more financially stable. And nakakuha din tayo ng red Ludwiga na plant. Ipa-plant natin siya mamaya, no? Papalitan natin at mag-a-arrange tayo ng kaunti doon sa ating current setup. Yung ibang sturdy na halaman natin, ililipat natin doon sa 40-gallon tank natin na kung saan nandun yung flower horn. So, we'll see how it goes, no? Sama ko kayo mamaya. Excited.
Alam mo yung feeling na parang mga bata tayo, no? Bata tayo. Noong kabataan natin, iipon tayo ng allowance natin. Kasi di ba kami ni Joyce, may food allowance, kumbaga, no? Pag pumapasok, and yung allowance na yan, sinasantabi ko yan, no? Hindi ko ginagastos, to. Kung ano yung skills na natutunan ko nung kabataan ko, dala-dala ko yan hanggang ngayon. So, tinatabi ko yan, tapos yun yung ginamit ko, pambili nitong halaman natin, no? Diba? And, may tira pa, kumbaga, no? Tingnan muna natin kung maganda, kasi parang maganda yung red Ludwiga, eh. It gives a red color doon sa aquarium, so... Tingnan natin kung ano magiging itsura. Baka mamaya mapabili pa tayo ng isa pang set, di ba? Kasi nakasil. Sayang naman. So, na-plant ko na nga pala yung nabili nating halaman kanina. Ito, papakita ko sa inyo. Ayun na siya, bale. Red Ludwiga. Ito yung hinahanap ko, which is Bacopa. Pero yung nandoon sa PetSmart, medyo hindi na maganda yung kondisyon, so hindi ko na kinuha. Ang kinuha ko na lang is this one, Moneyworth. They're the same family, pero itong isang to, iba yung kulay niya at saka mas maliliit yung dahon niya na rounded yung dulo. Yung pagka-green niya din, medyo parang flat green as compared dito sa Bacopa na nakuha natin. Hopefully, in a few days, hope natin is dumiretso na siya at saka yung leaves niya bumuka na. So, pati itong red Ludwiga. Yan. Para lang at least magkaroon ng contrast yung parang greenscape natin. O, diba? Talaga na. Yung dating nandyan, yung Amazon sword plant at saka yung Laginandra natin, since yung parang pinaka-leaf niya is parang ang texture, sabi nga ni Google, in terms of description, is leathery texture at saka mas makunat, kumbaga. Nilagay ko naman yun doon sa 40-gallon tank natin na kung saan nandoon yung flower horn. Pakita ko sa inyo, ha. Kasi gusto ko din sana na magkaroon din ng kaunting greenery pa yung ating aquarium. So, ayan, lagay ko na siya dyan. Yan pala yung glass container na nakuha ko sa Facebook Marketplace. So, ang suggestion lang talaga is lagyan ng rocks on top ng substrate para hindi niya kalkalin. Kasi ito cichlid to eh. Family ng cichlid, mahilig yan magkalkal ng substrate. So, tinakpan natin and hopefully hindi niya nakalkalin yan further. Happy Sunday! At nakikita niyo naman, familiar tong elevator na to. Again, the following week, we have another viewing dito sa ating unit. We've been trying to siguro assess yung market. And base assessment, madaming mga tenant actually ang nagbabalak or ending their term with their landlord. The reason for that, kung bakit nila ine-end, is marami ngayong mga listing ng property which is cheaper and much more bigger in a sense. Kaya they're ending their rental and trying to secure a better rate essentially para sa kanila, since they have the ability to move in their term dahil siguro tapos na yung kanilang minimum tenure which is 1 year. Yun ang bare minimum. And so, dahil nagkaroon ng influx, Joyce and I decided to be more aggressive sa listing natin. And so, we further reduced the rent dito sa place natin. And true enough, parang after revising the mismong rates natin, sobrang influx ng inquiries. And ito na nga, mag-show na nga tayo ulit. And we're gonna take a look. We're gonna wait and see. Tingnan natin kung papasa versus doon sa mga previous na mga nag-apply na hindi, may mga requirement na hindi naaayon.
So again, all we can do is, hope for the best and keep on trying, no, until we get that perfect tenant, lalo na in this current economic environment, ika nga, no. So, mimita natin sila sa baba, nasa lobby na sila, and then balikan ko kayo mamaya. Good morning. Hatid natin si Clark. Tayo ang naka-assign ngayon maghatid sa kanyang school. Dahil off tayo today. And nakisama ang panahon dahil maganda ang araw sa labas, kahit na malamig. It's not possible. Subes a oco. Oh, oh, oh. Sabe que me funde con tu piquete. Yeah, yeah, yeah. Ese movimiento me tiene loco. Oh, oh, oh. Me gustaría tenerte de frente. Playa, arena, sol, calor. Sentí tu sudor. Yo lo que quiero, playa, arena, sol, alcohol. Contigo mejor. Sube esa oco. Tú me tienes loco. Contigo me foco. Cuando yo te toco, todo quiero darte. Girl, I got you right here with my heart at. Yeah. Yo solo quiero amarte. Girl, I wanna love you, I don't want a heartache. Ya te puse en la lista de todo